paano kaya kung Filipino ang nagdisenyo ng isa sa pinakasikat na bahay sa mundo? Kagaya na lamang ng Falling Water. Mga hindi nakakaalam, ang Falling Water ay isang bahay na disenyo noong 1935 ng kilalang Amerikanong arkitekto na si Frank Lloyd Wright. Ginawa niya ang disenyo na ito para sa pamilyang Kaufman na may pag-aari ng pinakamalaking department store sa Pittsburgh. Ang Falling Water ni Frank Lloyd Wright ay isa sa kanyang pinakakilalang mga gawa at pinakamahusay na nagpapakita ng kanyang filosofiya sa organic architecture. Kaya meron ako naisip na idea, bakit hindi tayo gumawa ng Filipino version ng Falling Water at tignan natin kung ano magiging itsura nito. Kung paano, samahan nyo ako't alamin. Sa videong ito, susubukan nating i-apply ang Philippine architecture sa isang tanyag na gusali sa buong mundo. Nadisenyo ng isang Amerikano arkitekto na si Frank Lloyd Wright. Ang gusaling ito ay kilala sa tawag na Falling Water. Pero bago tayo magsimula, ano-ano nga ba ang mga katangian at mga elemento ng isang bahay upang matawag ito na Philippine architecture? Ang mga karaniwang katangian ng isang Philippine architecture ay ang pagkakaroon ng matarik na bubong sa ibabaw ng isa o dalawang silid, may living area na nakataas sa mga poste o stilts, 1 hanggang 2 metro sa ibabaw ng lupa o ibabaw ng tubig. May balkonahe at mga sahig na maaaring yari sa hinati-hating kawayan upang hayaang mahulog ang dumi at mga basura para sa inaalagaang hayop na nakakulong sa ilalim ng kabahayan. At ngayong alam natin ang mga katangian ng Philippine architecture, atin na ngayon itong i-apply sa Falling Water upang gawing-gawang Pinoy ang gusaling ito. Ang ating konsepto para sa ating gagawing fasad ng Falling Water ay walang iba kundi ang ating paborito, ang bahay kubo. Ang isa sa katangian ng Philippine architecture ay pagkakaroon ng mataas na bubong or high pitch roof. So ang bubong na naiisip ko para sa ating gagawing fasad ay ganito. So ganyan. Ang isa pa sa katangian ng Philippine architecture ay yung flooring ng ating kabahayan ay dapat nakaangat sa lupa or tubig. So saktong-sakto ang Falling Water para sa ganong disenyo dahil ito mismo ay nakataas sa ibabaw ng tubig. Kaya hindi na natin babaguhin ang existing na design para dito. At syempre, babaguhin din natin ang mga finishing nito or materyales upang matransform ito at maging tunay na Philippine architecture. At yun nga, meron na tayong konkretong konsepto para sa ating gagawing design. Ngayon ay dediretso na tayo sa ating computer upang i-develop ang disenyong ating naisip. Meron lang akong trivia. Alam nyo ba na naghintay ng 9 months si Edgar Kaufman upang makita ang plano ng kanyang bahay, which is yung Falling Water ngayon? Kasi nga, 9 months na ini-ignore o hindi inaasikaso ni Frank Lloyd Wright ang paggawa ng disenyo ng bahay ni Edgar Kaufman. At ang laging sinasabi ni Frank Lloyd Wright sa tuwing tinatanong ni Edgar kung ano na ang estado ng plano ng kanyang bahay, on progress na. Pero 2 hours lang ang kinakailangan ni Frank Lloyd Wright upang mabuo ang plano ng Falling Water. At nang maipakita niya ang plano kay Edgar Kaufman, ay hindi nasiyahan si Edgar. Ang gusto ni Edgar Kaufman ay itayo ang kanyang bahay sa ibaba ng waterfalls at hindi sa taas ng waterfalls. Dahil ang gusto niya ay magkaroon siya ng direct view ng waterfalls sa kanyang bahay. Pero nasunod pa rin si Frank Lloyd Wright, kaya meron tayong Falling Water ngayon. At ngayong tapos na natin gawin ang ating disenyo, ating ginawa upang gawing-gawang Pinoy ang Falling Water. Akin na ngayong ipapakita sa inyo ang kinalabasan ng ating ginawang disenyo. Kaya naman, now, I present to you ang Falling Water na gawang Pinoy.
At ngayong nakita nyo na ang kinalabasan ng falling water, kung sakaling Pinoy ang nag-design nito. At mag-suggest kayo ng iba pang gusali na pwede nating gawan ng Filipino version. At dito ko na lamang yan ang ating video for today. At naway makita ko pa kayo sa mga susunod na video na ating gagawin. At kung meron kayong gusto na pwede nating gawin, just comment down below at gagawin natin yan. So as always, see you on my next video.